Alas 7:26 na po ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. No? Ah, ilan po sa ating mga malalaking balita ngayong umaga na tinututukan. Ano? Teka muna, nandito na yung atin hong isa pa sa mga katropa na wala rin nung tigil doon sa kanilang sinasagawang operasyon sa ngalan po ng pagmatagalang kaunlaran at kapayapaan doon po sa kanilang mga area of responsibility. Katulad po na nabanggit kanina, this time ang ating 802nd Infantry Brigade sa pamagitan po ng kanilang butihing Commander, Brigadier General Noel A. Bastuir, MNSA, Philippine Army, nasa atin na hong linya para kumustahin natin yung pong sinagawang pagtutok ng ating mga katropa. Tingnan nyo, yung matyagaho na pagtunton ng ating mga tropa, especially itong 802nd Brigade, doon sa isang notorious na leader ng New People's Army, kung ilang taon na rin ho, natunto na rin ho, nandahil na rin ho doon sa paulit-ulit na pagbibigay o pagtitimbre ho ng mga residente sa lugar doon sa mga extortion activities ng mga armadong grupo na doon, na tiempoan ho nila. Ito pala yung notorious leader. May kasama pang isang combatant na napatay po doon sa isang enkwentro laban sa mga tropa po ng 802nd Brigade. Si Brigadier General Noel A. Bastuir, sir, magandang umaga po. Nick Lipan at Chibar, live na tayo sa Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Magandang umaga, katropang Nick. At magandang umaga din sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at nagasubaybay sa inyong programang Pulso at Balita. Yes, sir. Medyo matagal-tagal yung naging matyagang pagmamanman o pagtunton dito sa dito sa sinasabing notorious na leader ng New People's Army bago tuluyang matsyempoan, sir? Yes, katropang Nick, tama po yan. Dahil nga dito sa area ng Leyte, yung grupo ng nalalabing armado na nandito, particular na itong Platoon 2 ng Island Committee Lebox, pipito na lang silang natitira at medyo mahirap hanapin at matagal-tagal nang hinahanap ng ating tropa. Pero dahil sa mga isinagawa ng ating tropa on the ground na i-strengthen ang communities para hindi na mababalikan, hindi na ma-recover. Ito nga, nagbunga itong mga magagandang impormasyon na ibinigay ng mga ating mga kababayan sa ating kasundaluhan sa 93rd IB. Kaya natunton din ang pinagtataguan itong grupo na to ng Platoon 2 ng Island Committee Lebox dito sa Leyte, katropang Nick. Ibig sabihin, sir, dalawa silang na-neutralize, so may 5 pang natitira. Yes, katropang Nick, bali magkahiwa-hiwalay ito sila Kaya mayroon panapin, nagkakahiwa-hiwalay. So, yun, natuntun ito. May nakatakas na 2 at hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yung mga pursuit operations na ginagawa natin kasi baka maaring nandun lang sila sa palipaligid. At yun, sinasagawa pa rin ng ating mga tropa, katropang Nick. Okay, so kumusta ho yung mga bangkay nila ngayon? Ano na po ang nangyari? Nakipag-coordinate ang 93rd IB sa pamilya nila at yun, i-claim ngayong araw ang isa sa mga bangkay, itong si Chris Polo Agonos na taga-Kananga, Leyte. At may instruction naman tayo doon sa batalyon commander na tulungan ang pamilya at katunayan nga nito si Mayor Matt Torres ng Kananga ay nagbibigay din ng suporta dito sa at nananawagan na yung sa mga kababayan niya kasi may ilan na taga-Kananga, Leyte pang medyo active pa, nakausap yung pamilya at ito ay tutulungan na kahit paano ay mabigyan ng marangal na libing at dahil sila ay iniwan na ng kanilang kasamahan doon, wala namang mag-asikaso sa kanila. So ang ating Municipal Task Force LCAC ng 2 bayan ng Kananga at saka sa La Paz, Leyte, may koordinasyon ng isinasagawa ang ating 93rd IB para matulungan ang pamilya nitong mga NPA na nasawi, katropang Nick. Yung isa, sir, si Caballera, yung sinasabing leader ng New People's Army dyan sa inyong area. Yung sinasabi,
Ito ba yung tama ba yung pagkakaintindi ko na ito yung ano, yung mga nagpaplano ng paglikida dun sa mga dati nilang kasamahan na nauna ng sumuko sa pamahalaan? Yes, katropang Nick, no, may mga pangyayaring ganyan kasi Oo, member siya ng EXECOM, no, ng Island Committee Levox mismo. okey. So mataas ang kanyang katungkulan, sila yung mga nagpaplano nito. At nung mga nakaraang taon, no, kung hindi ako nagkakamali, 2020, Oo, meron silang niliquidate, no, nakadati nilang kasamahan na sumuko na doon sa Carigara. okey. So, napailan ng kaso yon at saka yung may mga iba pa siyang mga kaso. Maraming kaso itong si Rolando Caballera. Hmm, At yun ang isa sa mga ayaw mangyayari na ng ating mga kababayan oo, na maulit muli, no, yung kanilang liquidate, no, o pag-threaten sa mga FRs o sa mga sibilyan na pinagdududahan nilang nagbibigay ng impormasyon, 'no. oo. Pero yun nga, 'no, dahil nakita naman ng ating mga kababayan, na-experience naman nila kung papaano magiging peaceful ang community Mm, na hindi na sa ilalim ng influence nitong, armadong grupo, ayaw na nilang may banta muli, 'no. So, ito ay patunay na nakikiisa na talaga ang ating mga kababayan sa ating kampanya. Ika nga sabi natin, oo. we would like to, convert the former guerrilla mass base, yung konsolidado nilang lugar, Mhm. into a community na inhospitable na doon sa mga armado. 'Yan, oo. So, ito ay patunay dahil nga yung mismo yung mga kababayan natin sa mga lugar na ito ay nagbibigay na ng mga impormasyon, 'no. So sana magsilbi itong, wake up call sa kanila na 'wag na nilang gambalahin ang mga lugar, 'no, na peaceful na, 'wag na nilang balikan dahil, yun nga, kalaban na nila ang taong bayan. Nakakampi na natin sa ngayon, katropang Nick. So, si Caballero sir mukhang maraming mga pending o existing warrant of arrest daw ito? Yes, katropang Nick, 'no, mayroong siyang warrant of arrest at is kasama do'n, yung parang kung di ako magkakamali 10 counts yata 'yun ng Naku, murder kasi mhm, maraming ano, maraming siya kasi ang isa sa mga utak, 'no, ang mga leaders ito dito sa Leyte. oo, Kaya nakasuhan siya nung ating, Task Force LCAC din, katropang Nick. oo. Ang mahirap dito kumbaga sabi mo nga hiwa-hiwalay na itong mga natitirang miyembro nitong, Platoon 2 so, mukhang mas mahirap hanapin 'yan sir pagka ganyan kokonti na hiwa-hiwalay pa. Totoo 'yan, katropang Nick, 'no, dahil matagal-tagal na nating, hinahanap Mm, at matagal-tagal na ring, habang hinahanap natin kasi ini-establish natin ang, isang mekanismo sa ground, 'no, para ma-defend, 'no, ng community ang kanilang lugar pagka oo, binabalikan ito. oo, Mga ang communication system, reporting system, na kung papaano makakarating sa atin ang impormasyon para bago pa makasagawa ng, hmm, terroristic activities itong mga ito, ay maunahan na natin at ito ngang nangyari. So, oo, kami naman sa Philippine Army, pinapakita natin sa ating mga kababayan na gaya ng palagi nating sinasabi, magtulungan tayo pagka may plano sila at, malalaman natin, makagawa tayo ng, unang hakbang, 'no, para hindi mangyayari 'yun. At ito nga ang nangyari sa kanila kasi lumalapit na naman sila do'n sa mga barangay. oo, Although hindi direktang pumapasok sa barangay, may pinagtataguan sila diyan sa mga gilid-gilid ng bundok. hmm, oo, So, 'yun, do'n sa lugar na 'yun, do'n natin makikita at 'yun kung ang mga kababayan natin sa mga community, sa mga barangay, and even sa mga sityos ay nakikisa sa atin, talagang kaya natin 'to silang, tatalunin mm. at hindi sila makagawa ng kung anumang, terroristic activities na ikakatakot ng ating mga kababayan. Yes, sir. Nung time na, matunogan sila 'no, bago nangyari ang engkwentro, anong business nung, grupo nina Caballero dun sa, area? Unang-una kasi dahil sa patuloy din na sinasagawa natin, patuloy din silang nagtatago, 'no, sa mga Oh, ginagawa nating operations, sa mga ginagawa natin sa mga barangays, na masasabi nating na-dislocate, na-isolate, na-disintegrate hmm, na natin itong grupo na 'to. uh-huh, Sa patuloy nilang pagtatago-tago, medyo siyempre mahirap din 'yun, naghahanap sila ng mga pagkain, uh-huh,
ng mga kung may mga iba pa silang pangangailangan, doon sa mga gusto nilang dugtungan sa mga barangay na dati nilang, may mga hawak sila dati. Mm. So dati nangyayari 'yon, hindi natin alam, ngayon nalalaman na natin. Oo. Extort pa ba sila dun sa ano, sa komunidad? Ah, 'Yun ang isa sa mga minomonitor natin na katropang Nick, pero so Mm. far 'no, 'yun nga, sa ngayon 'no, ang presence nila pa lang sa lugar na hindi naman talaga specifically na nandun sa barangay, pero somewhere in the vicinity. Oo. So 'yun, kung may presence dun, isa 'yun sa palatandaan na may mga activity sila diyan. Either Mm. maghanap ng kadugtong, magre-recover uli, mag-organisa uli ng kanilang mga former mass base, Oo. nag-e-extort at, 'yun, nagte-threaten ng mga kung sino yung mga tingin nilang, KRDE or, kontrarevolusyon na mga mostly diyan yung mga dati nilang kasamahan na Oo. nakikiisa na sa atin o kaya Mm. yung mga sibilyan. Mm. So, yun naman ang, ayaw nating maisagawa nila kaya ini-strengthen natin ang barangay and, we put the presence of our troops talaga dun sa area. Palagi nating pinapasyalan, pinupuntahan, pinapatrolyahan at, para hindi na sila makalapit, katropang Nick. Yes, sir. Anong posibleng epekto niyan dun sa ano, yung pagkaka-neutralize dito sa dalawa, especially kay, Caballera dun sa mga natitira pa niyang kasamahan? Ah, ano 'yun, malaking kabawasan ito sa kanila 'no dahil nga, magkawatak-watak na ito sila. Ngayon nga Mm. watak-watak na talaga rin ito sila katropang Nick, survival mode na lang ito sila, 'no. Oo. Kaya nga, sa tulong ng kanilang mga kamag-anak na kinakausap ng ating mga tropa, kinakausap ng mga local leaders dito 'no, ng Task Force LCAC din natin, na sana 'no ay, pagbigyan na nila ang panawagan 'no ng kanilang mga kaanak na bumaba na sila. Mhm. Dahil, walang patutunguhan itong ganitong pangyayari katropang Nick. Ayaw Yeah. naman namin 'no na makagawa sila ng karahasan sa ating mga kababayan dahil Oo. pagka nakagawa silang ganyan matatakot na naman yung mga kababayan natin. Mm. So, yun ang ayaw nating mangyayari. Kaya as much as possible 'no, we are really putting our troops dun sa Mm. ground 'no, kung saan may threat at, para maramdaman nila at, magpatuloy-tuloy na, hindi na makalapit talaga ito at darating ang panahon kung hindi man sila bababa, magugutom sila dun sa taas 'no. So, Mm. mahirapan sila at, we are giving them no choice but to go down at kung Oo. ayaw nila, ito yung maaaring kahihinatnan na hindi naman natin sana kagustuhang mangyari ito sa kanila, Oo. pero hindi man puwedeng Pabayaan na pabayaan na lang. lang natin. Mm. Opo, katropang Nick. And, sana nga hangga't meron pang, mga pagkakataon ano, maiwasan yung katulad nung nangyari dito kay Caballera at dun sa isang kasama. And lalo na ngayon ano, malapit na ang araw ng mga puso, sir. Baka sakaling yan, puwede nilang iregalo dun sa kanilang mga pamilya 'no? Yes, tama 'yan, katropang Nick 'no. Marami namang ano, 'no, para malaman nila kung nakikinig man yung mga kamag-anak nila o sila Oo. mismo. Marami naman silang kasamahan na nandito na sa baba ay mas, ano na 'no, masaya, ligtas na namumuhay 'no, kasama ang kanilang pamilya. Mm. Puwede nilang gayahin 'yon at, tutulungan sila ng, ating gobyerno, ng ating Task Force LCAC 'no, ng mga local leaders dito, nakausap naman natin 'yon. Mm. So, 'yun nga, tama 'yun, partikular ngayong, next week 'no, Valentine's Day na, araw ng mga puso. Samantalahin ko na lang din katropang Nick Yes, 'no, sir. kasi sa aming webinar every Wednesday, Oo. isa 'yun sa topic namin ngayong February 14, yung Wednesday, 'yun na rin yung Wednesday. webinar namin. Okey. Ang aming episode ngayon ay tungkol sa, pagmamahal 'no, Yan. na ang title nun, "Love Will Lead You Back." Kasi dahil Mm. sa pagmamahal, kung kaya't naisipan ito 'no, na ito ang nagpa-realize, nagpagising sa mga dating nandun sa loob, na iwanan na nila ang kanilang armadong pakikibaka Mm. at samahan na ang kanilang pamilya. So, may mga testimonies dito ng mga dating mga nasa loob na kung ano na sila ngayon dahil nandito na sila sa baba. At ang isa sa pinaka nakikita naming dahilan 'no, ay ang pagmamahal nila sa kanilang pamilya Mm. at, dahil sa pagmamahal na 'yan 'no, nalusaw ang galit na itinanim sa Yun. puso nitong mga ito
Kaya sila bumalaba na, Katropang Nick. Yan, tama-tama yung topic ninyo doon sa inyong webinar na pagmamahal. Now, since na by Wednesday yung Valentine's Day na. Sir, ma-segue ko lang. Paano magdiwang ng Valentine's Day ang ating mga kasundaluhan, especially kapag kayo ganyan nasa field? Ah, yun nga, no? Nandito tayo sa field, no? Pero sabi nga, may kasabihan na every day is Valentine's Day, no? Yan, Do not just give talagang love on Valentine's Day na February 14. So kahit saan man tayo, kahit anong araw man yan, ang pagmamahal, no, ay nararamdaman natin yan. At dapat pinapadama din natin sa ating mga minamahal. Hindi lang talaga, sa no? during Valentine's Day, kundi sa everyday, Katropang Nick, no? At yung mga pagmamahal na yan, yun ang isa sa puhunan natin na ipapakita din dito kahit sa ating mga kalaban, no, na minamahal kayo ng inyong pamilya, minamahal kayo ng gobyerno, dinggin nyo ang kanilang panawagan at iwasan na ang armadong pagkibaka. Iwanan na yan at bumalik na kayo, Katropang Nick. Ala ko, kape lang ang kaya mong ipaliwanag kung gaano kasarap. Pagdating sa pagmamahal pala, kayang-kaya mo rin ipaliwanag. Medyo simpleng ano lang natin yung ganong bagay, Katropang Nick. Sige sir, maraming salamat po sa oras and advance. Happy Valentine's Day po sa inyo, sa mga tropa dyan. And baka meron po kayong gustong idagdag pa. Sige, go ahead po. Yes, Katropang Nick, no, bago tuluyang maghiwalay-walay dito, no, gusto ko lang pasalamatan, no, ang mga kababayan nating nagbigay ng impormasyon, no. At sa ibang mga lugar, no, we have established that system as well, no. At sana, no, yung nga magiging wake up call ito, no, sa mga natitira pang armado na gumagalaw dito sa Leyte. Dapat ma-realize nyo, magising kayo sa katotohanan na ang taong bayan, no, ay hindi na sa inyo. Kung may ilan pa kayong kontak dyan, no, malalaman natin yan dahil yung ating mga barangay task force LCAC, no, sa pamumuno ng mga local leaders natin, inaalam na nila ito sa ngayon. So darating yon na ang inyong mga kontak ay tatakwil na rin sa inyo, makikiisa na rin sa atin. At hindi naman namin inaano tong mga kontak nyo, no, na karamihan dyan, yung iba dyan, kamag-anak nyo. Nakikiusap din yan sila sa inyo na bumaba na kayo. So pagbigyan nyo na. Dahil kung magdating tayo sa punto, no, na nandun sa bundok, may armas kayo, may armas yung tropa natin, hindi natin maiwasan na may mangyayaring ganito. So binibigyan namin kayo ng pagkakataon, pagbigyan nyo, no, ang inyong kahilingan, no, ng inyong mga kaanak, bumaba na kayo at iwanan nyo na ang armadong pagkikibaka. Salamat, Katropang Nick. Yes sir, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Yan po si Brigadier General Noel A. Bestuer, MNSA, Philippine Army, Commander ng 802nd Infantry Brigade. Sa ilalim yan ng 8th Infantry Division ng ating Philippine Army. Pulso at balita.